it a very important event for Cotabato City. Una, alam naman natin na dumaan sa butas ng karayom bago tuluyang maipasok sa Bangsamoro Autonomous Regional Government to the plebiscite in 2019 ang Cotabato City. Pero napatunayan natin ang lakas ng sama-sama nating pagsulong at pagkampanya para sa yes at nanalo ang yes to DOL noong 2019. Pero even after na pumasok tayo sa Bangsamoro Autonomous Regional Government ay hindi pa rin fully na-enjoy ng Cotabato City, not until I became mayor in 2022 sa pamamagitan ng United Bangsamoro Justice Party. Kung kaya't itong araw na ito ay napaka-espesyal sa Cotabato City dahil ang Cotabato City ay hindi magiging Cotabato City na nakikita natin ngayon, first class, maliwanag, masaya, fully developed, masigla ang ekonomiya kung hindi tayo pumasok sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So from third class, first class na tayo ngayon. Ang dami nating napatunayan, taliwas sa sinasabi ng mga kumakalaban sa Bangsamoro Regional Government na wala tayong patutunguhan kung tayo ay mapapasok sa Bangsamoro Government. Pero nakita nyo naman kung anong resulta mula nung ang namuno sa Cotabato City ay kaalyado at kasama ng leadership ng Bangsamoro Regional Government. Yes, Mayor. Ang biggest indication from being the poorest region in the Philippines ay hindi na po poorest region ngayon ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kami na tayo natatanggap na award, no? Pero itong mga awards na ito actually, mga bonus na lang ito. Ang totoong trophy naming mga nagsisilbi sa gobyerno ay yung satisfaction at yung ano yung tunay na nagpapasaya sa mga tao. Kung mabigyan man kami ng award because of what we're doing for our people, bonus na lang yun. Hindi yun ang pinagtatrabahuan natin. Ang totoong pinagtatrabahuan natin dito ay serbisyo para sa tao. Well, nagpapasalamat tayo kay Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim sapagkat mula't mula nung ako ay naging kasapi ng United Bangsamoro Justice Party, 10 ng aking mga kasama sa partido, ay ipinakita niya na yung kanyang unwavering, no? Walang pag-aalinlangang suporta sa mga kandidato sa Cotabato City at magpahanggang ngayon na nakaupo na tayo at tumatakbo for election ay ipinapakita pa rin ni Chief Minister ang kanyang full support. Ibig sabihin nito, itong kanyang pagdalo sa ating Grand Thanksgiving Kanduli ay pagpapakita lamang at pagpapatotoo na hindi nagbabago ang kanyang stand sa leadership ng Cotabato City at marami pang magagandang bagay ang mangyayari kapag tayo ay tuloy-tuloy na maninilbihan bilang mga leaders sa Cotabato City, kasama na ang Bangsamoro Regional Government. Nagpapasalamat tayo dahil day by day ay lumalaki ang suporta ng ating mga kababayan sa United Bangsamoro Justice Party. Hindi yan kwento-kwento lang sapagkat nararamdaman natin that every time we go out ay ini-express nila yung kanilang satisfaction sa leadership ng United Bangsamoro Justice Party at dahil dyan, asahan nila na susuklian namin ng honest to goodness at mas maganda pang serbisyo ang kanilang tiwala at suporta sa aming partido. I think it's safe to say that we are the team to beat, no? Hindi dahil sa kung ano pa mang dahilan. Ang pinakadahilan talaga kung bakit kami ang malakas ang aming kutob na kami pa rin ang mangunguna sapagkat napatunayan naman natin na sa 2 taon lang na panunungkulan ko bilang mayor, kasama na ng aking mga kasama sa United Bangsamoro Justice Party at sa support ng Bangsamoro Regional Government ay nabago ang Cotabato City. Napakalaki ng naging pagbabago, maraming mga proyektong naisagawa at marami pang magagandang plano na naumpisahan na at yan ay kailangan nating ituloy-tuloy. So sa tingin ko walang dahilan yung ating mga kababayan para tumingin pa elsewhere, no? Dahil nandito na yung partido na sa maikling panahon ay malaki ang napatunayan sa Cotabato City. Congratulations.